Magandang hapon po sa inyo mga kababayan. So, naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa parte po ng ating bansa at ng buong mundo. Naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng panahon. Mga kababayan, this is episode number 25 po. Tungkol po dun sa naganap na nakawan po sa loob ng mall sa Osamis City sa Mindanao po mga kababayan. Nangyari po yan nung katatapos lamang po ng bagong taon o almost New Year na gumawa po sila ng tunnel diyan at papunta po sa mall at pinuntirya po nila dyan ang jewelry shop at ang balita po dyan ay nakuhanan po ng cash and valuables na umaabot po ng mahigit almost 35 million pesos mga kababayan. Sa totoo lang mga kababayan, nakakalungkot kasi magpapatuloy po ang mga ganyang crimes pati ang mga corruption kasi nga po is kumbaga sa sistema hindi po nakikita ng ating gobyerno in real time ang mga ganyang mga pangyayari. Sa Laser Kosovo Fortress, before and after the crime and corruption is committed, yun po ay madadocumented, mare-record in real time, kaya malalaman po agad kung sino ang mga gumawa ng mga paglabag. At papakita ko sa inyo ang balita na isang video clip na galing po sa mainstream media at malalaman nyo po doon kung paano po yung detalyadong nangyari dyan na nakawan sa isang jewelry shop sa Osamis City, mga kababayan. So, panoorin nyo na lang po, mga kababayan. Sa masukal at madamong bahaging ito, binutas ng mga suspect ang bahagi ng pader para makapasok sa compound sa likurang bahagi ng mall sa Osamis City madaling araw ng bagong taon. Dumaan sila sa drainage para makapasok sa mall. Binutas din nila ang sahig ng mall para makapunta naman sa food court. Nangyari ito more or less 2 a.m. ng January 1. But yung operation nila, it took them 3 days para mahukay nila yung dito na banda sa mall. Kasi yung in-access nila na kanal is wala namang problema, hindi na kailangan nila maghukay. So dito na lang sila naghukay sa entrance and exit nila doon sa may compound ng peryahan. Tapos naka-access na sila sa kanal, naghukay sila dito sa mall para maka-access sila sa floor ng food court. Sinira nila ang roll-up na steel door at pinasag ang salamin ng dalawang jewelry shop at tinangay ang mga pera't alahas. Hindi pa nakontento, sinira at pinagnakawan din pati ang automated teller machine. Sa paunang pagtaya ng mga pulis, higit 30 milyong pisong halaga ng alahas at cash ang natangay ng mga suspect. Nagkasa ng hot pursuit operation ng mga pulis. Sa tulong ng CCTV, nahuli ang 5 sa mga suspect Enero 1 ng gabi. Local lang itong mga suspect so far. Wala namang mga records. Pero yung 3 from Tangub City, known as mga magnanakaw sa area. Inutos din ng alkalde ng Osamis sa mga pulis na tutukan ang krimen. Pawang mga nagtatrabaho sa peryahan sa likod ng mall ang mga suspect. Hindi naman alam ng isa sa mga may-ari ng peryahan na sangkot sa krimen ang ilan sa kanya mga empleyado. Wala man yung mga alahas, nakita man namin din, mga baratuan man. Sabi niya, walang alahas na nakuha sa kanila. Madumi umano ang mga damit nila dahil sa pag-ulan noong mga nakaraang araw. Hinihintay din niya ang resulta ng investigasyon, pero naaawa siya sa mga nahuli dahil mababait umano ang mga ito. Sinampahan na ng reklamong robbery ang mga suspect, pero sa ngayon, hindi pa nababawi ang mga ninakaw na pera't alahas.
Inaalam din kung sino ang leader ng grupo. Israel Malasa, ABS-CBN News. So ayan po mga kababayan, narinig niyo po ang balita po ng mainstream media tungkol sa naganap po na nakawan po dyan sa loob po ng mall. Mga kababayan, sa totoo lang po, sa laser course po po, napakadali lang po wakasan yung mga ganyang mga paglabag sa dahilang tatandaan nyo po mga kababayan na bottom line, lahat po ng mga crimes and corruption ay tumuturo po sa love of money o pagmamahal sa salapi, sa kayamanan o yung may pagka-greed. Kaya nga po ang laser course po portrait ay nakadesign po para po wakasan ang mga yan. At tatandaan nyo po mga kababayan, ang laser course po portrait, ang concept ideas po niyan ay kinuha po sa inspirational word of God, where God can see everything, He can document everything, at where Joseph nagpanukala po sa hari kung paano hindi po magugutom ang Egypt sa loob ng 7 taon. At ang sulat po ni San Pablo kay Timoteo na the root of all evil things ay ang love of money. So dyan po kinuha ang concept idea ng laser course po portrait. Kaya nga po yan po ay very effective kung paano wawakasan po ang crimes and corruption dito po sa ating bansa at hindi lamang po dito sa atin kundi sa buong mundo po mga kababayan. Ni ang Amerika nga na high-tech, ang South Korea ay ganun din, o ang Japan, ay nagpapatuloy ang mga patayan, ang mga illegal drug transaction at ang mga corruption na nagaganap. At iba pang mga krimen mga kababayan. So, dun sa episode number 24, ako po ay nagpahiwating or intention na magpapile po ng COC for senatorial sa darating na October 24. Yan po ang filing po ng COC for midterm election po ng senatorial sa May 2025. So, kung papalarin po tayo mga kababayan, napakarami pong mga batas ang nais kong mangyari o ihain dyan in relation po sa crimes and corruption at kung paano paunlarin po ang bansa mga kababayan. So this time, hindi na nga po ako as independent party, kundi hahanap po tayo ng isang aanib sa isang political party mga kababayan upang makasama po tayo sa senatorial slate na pwedeng piliin sa darating na 2025 election mga kababayan. So, simple lamang po talaga ang tanong ko dyan. Wala akong makakasagot kahit sino. Halimbawa po, yung naganap na corruption o illegal drugs na nangyari kahapon. Ano bang petsa kahapon? That is January 6. Yung buong maghapon ng January 6, yung illegal transaction at ang corruption. Magkano po ang involved na nangyari po dyan? At kung sino-sino po ang mga taong involved po dyan sa buong bansa. Wala pong makakalam po niyan, kundi ang laser course support portrait lamang po ang pwedeng makalam po kung magkano ang total transaction na nangyari kahapon sa illegal drugs at ang corruption na naganap kahapon at kung sino-sino mga taong yan sa buong bansa po mga kababayan. So ganyan po katindi po ang application po ng ating laser course support portrait na sa tingin ko po mga kababayan, ito ang napakalaking bagay na natutulong po natin sa ating bansa. Upang magkaroon po ang bansa ng long lasting peace, prosperity, and security po.
mga kababayan. Ingat po tayo lahat. Salamat po.